Blockbuster na trade, Giannis Antetokounmpo finally nalipat na ng team at napunta nga siya sa Miami Heat na umaasa naman na puputulin ng move na ito ang pagiging suki nila sa play-ins at makakabalik na rin bilang contender sa Eastern Conference. Two-time NBA MVP at NBA champion lang naman na si Giannis Antetokounmpo ang nakuha na itong Miami Heat. Kaya malaki kagad ang expectation sa kanila sa balita pa lang nito na paglipat sa team. At aware din ng Heat doon sa laki ng impact na magpasok ni Giannis. Kaya nag-sacrifice din sila ng maraming great pieces, even mga part pa sana ng future ng franchise. Buong transaction na makukuha na itong Heat, itong si Giannis Antetokounmpo at si Bobby Portis. Walang makakapalit naman itong sina Tyler Hero, Kelly Oubre, Jaime Jaquez Jr. at Kasparas Sakucionis. Kasama rin ang 13th overall pick nila this year at 3 pang future picks at isang pick swap. Si Hero, 26 years old lang yan. Isa sa mga best perimeter scorers nila at may tuturing din isa sa mga faces ng team na maraming taon. Si Jaquez, ito big part din ng future nila sana. 25 years old lang na versatile at high IQ na forward. Si Sakucionis, ito rookie nila last season. 20th overall pick yan at nakapagpakita rin kagad ng flashes ng potential niya. Then si Oubre, ito pa, reportedly untouchable sa Heat nung una dahil nga sa promising na future na nakikita sa 22-year-old 7-footer na ito. Ayaw na lang ibigay ito ron sa Kevin Durant trade before. Pero dito nga, tinrade na nila. Ang bigat talaga ng mga binitawan na itong Heat. Pero hopefully para sa kanila, maging sulit naman. Well, compared naman sa KD trade, mas less ang risk dito. Given naman na costly talaga yung transaction, pero kapalit naman, di hamak na mas bata na superstar kumpara kay KD at mas committed din. Wala itong history ng palipat-lipat ng team dahil higit isang dekada nga ito, 13 seasons na naglaro para sa Milwaukee Bucks. Ang tagal. Naging sobrang patient din ito ni Giannis na makabuild muli ng championship team ng Milwaukee, pero wala nga lang talagang pinatunguhan after ng huling championship nila. Pero sa performance, walang kulang dyan kay Greek Freak. Last season, 27 points, 10 rebounds, 5 assists pa rin ang in-average na ito. Halimaw pa rin talaga. Di rin naman ganun ka-concerning yung 36 games niya lang nakaraang season dahil sa 12 other seasons niya naman, over 70 games pa rin ang in-average niya ron. Overall, lesser talaga ang risk dito kay Giannis. Buti hindi na nakakuha si KD nakaraan dahil nakita naman natin yung nangyari sa Rockets. Wala si Durant nung kailang pinakakailangan siya sa playoffs. Yun yung risk sa pagkuha nga ng 37-year-old na superstar. Dito, kahit na masasabing mas marami silang ibinigay para kay Giannis, still safer pa rin naman na trade dito. 31 years old lang din, may good pang more or less 5 years na maganda na seasons. At saka yung ngayon, yung current Giannis, sobrang dominante niyan, unstoppable lalo pag nakapunta sa spots niya. Last 3 seasons niya, nasa 60% ng shooting natin sa field, sobrang effective. Now, may mas reliable na silang go-to sa offense, miski sa clutch, na may rebounding din, playmaking, and of course, defense. Multiple possessions din kayang laruin na ito. You can play 4 or 5 para sa Heat ngayon. Even point guard nga pwede. Nakita naman natin yun sa Bucks. Question na lang kung paano siya gagamitin at yung fit niya sa team. Yung mga combinations na mabubuo ng Miami with Giannis kasama ng kung anong mga pieces na meron sila ngayon after ng big trade. Mga players nila ngayon, yan sina Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Norman Powell, Davion Mitchell, Bobby Portis, Nikola Jovic, Pelle Larsson at Simone Fontecchio. Pero hindi pa final yan, maaari mag-alawan pa yan sa off-season. Pinakinabang niya sa kanila itong sina Wiggs at Powell dahil maaaring mawala. Sana ma-retain sila dahil dalawa sila sa magiging susi nila para mag-compete sa highest level next season. Sabihin na natin makip yung mga yan, may pretty decent na lineup pa rin talagang aabutin itong si Giannis. Tsaka malamang sa malamang na yan nga, may mga susunod pang moves tong Heat dahil 4 na key players ngayon nawala sa kanila. Good thing lang na may Giannis na nga silang pang-attract ngayon sa mga free agents na gusto na mag-compete para sa title. Pero sa kabilang banda naman, biggest concern lang din ngayon para sa team sa big trade nilang ito. First, yung shooting. Dahil obviously hindi best sa floor spacing nila, nasabay sa floor as 4 and 5 itong sina Giannis at Bam na parehong around 30% lang sa tres last season. Pero mangyayari talaga yun na magkakasabay talaga sila dahil dalawa nga silang superstar ng team. Kaya kailangan gawa ng paraan, kailangan palibutan to ng shooting dahil kung hindi, sisikip talaga ang floor sa kanila, especially yung paint. Makaklag yun. Pero yun, if magstay nga sina Powell at Wiggins, most of the time naman sila yung papalibot kila Giannis, so maybe okay pa rin. Need lang talaga ng iba pa. Additional na threat sa rotation. Si Bobby Portis, underrated din na addition yan, sweet shooting na big man yan. Pero next na concern, yung point guard position naman dahil nawala nga si Tyler Hero sa team. May iwan dyan si Davion Mitchell bilang main ball handler, main point guard nila. Okay naman na nilaro last season, 9.6 assists a game and shot almost 40% din sa tres. May defense din yan, isa pa sa mga alas niya yun. Maaari maging reliable na starting point guard pa rin siya. Pero syempre kailangan niya pa rin ng karelyebo, di ba? Kailangan makakuha pa rin sila ng iba pa this off-season. Or kung wala naman, paglaruin tong si Giannis ng good amount of minutes per game bilang point guard nila, mga ganon. Or ball handler. We'll see kung anong gagawin diskarte, anong gagawing move nitong Miami Heat. Isa pang concern, yung bench din nila. Definitely, numipis talaga yung depth ng team sa 4 na players nga na nawala.
But again, nagsisimula pa nga lang itong off-season, abangan natin yung mga next na moves nito ni Pat Riley. Nakuha niya na yung superstar nila, next, yung palibutan naman ito ng sapat na help. Dahil obviously, hindi pa rin naman sila automatically title contender na sa East. Marami pa rin talagang kailangan gawin. Need nila malock muna yung other stars, i-improve yung mahihinang area sa roster, at mapagana as a unit itong mabubuo nilang team. Lalo sa interesting pa na team up na ito na ni Giannis at Bam, na mapapatanong ka kung kaya bang mag-work, kaya ba nila mag-coexist sa iisang team. Pagkakaalaman yan sa coming season, makikita kung magiging successful ba itong move nila o pagsisisihan sa dulo. Mula kasi sa bright na future na squad sa kanilang mga young talents, ngayon lumiko na sila para maging isang win-now team sa potential na ilang years na championship window na ibibigay ni Giannis. Let's see na lang, proven na itong si Greek Freak na kaya niya magkampiyon kahit walang super team sa low market pa na franchise. Ang Miami Heat, proven na rin na kaya nilang bumuo ng championship team sa multiple titles nila. Same with Erik Spoelstra, isa sa mga pinaka-successful na head coaches sa NBA history. Ang tanong na lang gagana kaya lahat yan? Yan ang aabangan natin, 4 na sunod-sunod ng seasons na sa play-in tournament na nag-end up itong Miami Heat. Ito na kaya ang panahon na magbabago ang ihip ng hangin ngayong nasa kanila na si 2-time MVP Giannis Antetokounmpo.